Hindi ako kinausap ng anak ko simula nang pumasok ito sa silid niya. Hindi rin kumain ng hapunan kahit na anong pilit ko, maging nangyaya nito dahil galit talaga siya sa akin. Nag-aalala ako lalo na't hindi naman matampuhin na gaya nito si Bianca. Talagang nasaktan siya matapos malaman na wala na naman ang ama. Lalo siguro siyang magagalit sa akin kapag sinabi ko na pinalayas at pinagtaboyan ko ang daddy niya kaya wala ito ngayon dito sa bahay ko. Maging ako ay nahihirapan. Ayoko nakikita na ganito ang anak ko pero natatakot ako sa posibleng mangyari. Lalo na at baka dumating ang araw na iiyak siya kapag nasaktan na naman kami ng ama niya. Gusto kong protektahan si Bianca pero along the way ay nasasaktan at umiiyak rin ang anak ko. Mahirap maging ina at ama sa anak na mag-isa. Kahit ibinigay ko na ang 100% na best ko ay kulang pa rin dahil heto siya, naghahanap pa rin ng ama. Kulang pa rin ako. Hindi sapat sa anak ko na kasama niya ako mula baby pa siya dahil lahat ng iyon ay nabaliwala dahil nakita niya ang ama. Pinahid ko ang luha na hindi ko inakala na tumulo na pala sa pisngi ko. Ang sakit lang na heto, kailangan ko mamili kung patatawarin ko ang manlolokong pulis na iyon para sa anak ko o kaya naman ay huwag ko siyang bigyan ng karapatan kay Bianca dahil kahit kailan naman ay hindi siya naging ama sa anak ko. Missy, si Bianca po hindi makahinga. Humahangos na tawag ng yaya nito sa akin. Agad na tumayo ako at nagmamadali na lumabas sa opisina ko. Tinakbo ko ang silid ni Bianca kasabay ang ilang kasambahay habang inutusan ko ang tauhan ko na papuntahin ora mismo ang doktor niya sa silid nito. What happened? Malakas ang kabog ng dibdib na tanong ko. Agad na niyakap ko si Bianca na panayaang sigok habang naghahabol ng hininga. Daddy! Umiiyak na sabi nito. Parang pinipiga ang puso ko. Ang sakit na makikita kong ganito ang kondisyon ng anak ko dahil lamang sa bigla ay nagpakita ang walang hiyang lalaking iyon. Calm down anak. Please, stop crying. Naiiyak na rin na sabi ko. Natatakot ako na magtagal ang walang tigil na iyak nito dahil matinding trauma ang pinagdaanan ko noon matapos ang tagpo na muntik nang mawala sa akin noon si Bianca dahil inatake ito ng asthma at hindi makahinga. Si Daddy, he leaves me again. Mariin na napapikit ako. Hindi ko alam ang gagawin ko pero tungkol na sa kaligtasan ng anak ko ang nakasalalay dito. Kapag nagpatuloy ito at hindi tumigil sa kakaiyak si Bianca, ay malaking banta ito sa buhay niya. Pumunta lang saglit sa work si Daddy. May emergency kasi doon kaya umalis muna siya. Pang-aalo ko sa anak ko. Lalong umiyak ng malakas si Bianca dahil sa narinig na sinabi ko kaya nataranta ako. Anak, tahan na. Babalik naman si Daddy agad eh. Wala sa sarili na sabi ko. Matagal ulit, Mommy. Bakit hindi mo siya pinigilan? Panayang iyak na tanong nito. Saglit lang kasi siya anak. Malapit lang ang work niya dito ngayon. Dahilan ko. Tumahan ng anak ko bagay na ipinagpasalamat ko. Hindi kasi nito tinanggap ang nebulizer dahil napupumiglas ito habang panayang iyak. Pwede ba natin siyang puntahan sa work, Mommy? Tanong ng anak ko na nag-angat ng muka at tiningnan ako. Yes, anak. Of course. Nauutal at napalunok na sagot ko. That's good, Mom. Nakabihis na ako. Pwede na natin siyang puntahan ngayon. Kahit nagtatalo ang puso't isip ko, isang pasya ang nabuo sa isipan ko. Para sa anak ko'y gagawin ko ito. Kahit kumukulo lagi ang dugo ko sa tatay ng anak ko'y pagbibigyan ko si Bianca dahil alam ko na kailangan niya ang ama. Kahit na anong gawin ko ay kulang dahil hindi buo ang pagkataon ng anak ko kung wala ang ama nito. Huwag lamang magkakamali ang matandang iyo na saktan ang damdamin ng anak ko dahil maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Bianca, sandali lang ha. Magbibihis lang si Mommy, okay? Paalam ko sa anak ko. Mom, sama na lang ako sa room mo. Sabi pa ng anak ko pero umiling ako. No, Bianca, magbihis ka ulit dahil nadumihan at nagulo na ang damit mo. Umiyak ka kasi kaya look, pati buhok mo wala sa ayos. Gusto mo bang makita ni Daddy na pangit ka? Tanong ko sa anak ko. Ayoko kasing sumama siya sa silid ko dahil sigurado akong kukulitin na naman niya ako na bilisan ko. Alright, Mom. Masayang sagot ng anak ko at sinabi sa yaya na ayusin ang buhok at magpapalit siya ng damit. Alamin mo kung saan ang address ng opisina ni James Sandoval. Utos ko sa kanang kamay ko.
Hindi nagtagal heto kami ni Bianca, lula ng sasakyan ko. Formal ang mukha na pumasok ako sa isang building ng malaking police station dito sa Quezon City. Good evening, ma'am. Ano po sadya ninyo? Magalang na tanong ng duty officer sa front desk. Si Superintendent James Sandoval? Tanong ko. Nagulat ako kanina nang sabihin ng kanang kamay ko na imbes pulutin ito sa kangkungan ay tumaas pa pala ang ranggo. Mula sa pagiging kapitan ay isa na siyang lieutenant colonel at superintendent ng police force dito sa Quezon City. Tell him, nandito ang anak niya. Formal ang mukha na sagot ko. Kita ko na namangha ang pulis na kaharap ko kaya mula sa akin ay lumipat ang paningin nito kay Bianca na nakatayo katabi ko. Wait for a while po, ma'am. Magalang na sabi nito sabay angat ng telepono at tinawagan ng opisyal na sadya ko. Pababa na po. Sabi pa nito pero hindi ito uubra sa mainipin na anak ko. How long it will takes? Tanong pa ni Bianca sa pulis. He's on his way, down here na po, princess. Sweet na sagot ng pulis pero inirapan lang ito ni Bianca. Daddy! Matinis na sigaw ni Bianca nang makita na palapit ang ama. Napairap ako nang magtama ang mga mata namin. Tila nagtatanong ito kung bakit nandito kami ni Bianca samantalang kanina lang ay pinalayas ko siya. Daddy, I miss you. Malambing na sabi ni Bianca na binuhat na ng ama. Namiss ka rin ni Daddy. Nakangiti na sagot ni James. Then why did you treat me if you missed me? You promised me we were going out today pero tinakasan mo ko. Makulit na tanong ni Bianca. Hey, look, si Mommy hindi nga pumasok sa work today tapos ikaw iniwan mo lang kami. Napakatabil talaga ng anak ko. Hindi pwede na hindi nito sabihin ang laman ng isipan niya lalo at ang alam niya ay iniwan siya ng ama kanina. May emergency kasi sa work si Daddy. Sagot ni James na ang mga mata ay sa akin nakatingin. Inirapan ko ito dahil wala akong balak na magpaliwanag sa kanya. Bahala siyang kulitin ni Bianca hanggang sa magsawa siya. Let's go. Sa office ko tayo. Sabi ni James na lumapit sa akin pero pinandilatan ko ng mga mata. Look, pati si Mommy galit sa'yo kasi tumakas ka. Sabi ni Bianca matapos makita ang ginawa ko. Alam ko, nasa amin nakafocus ang paningin ng mga tauhan ng matandang pulis na kasama ko dahil nagtataka siguro ang mga ito kung sino kami at bakit nandito at tinawag pa na daddy ng anak ko ang opisyal nila. Isang maaliwalas at maayos na silid ang pinasukan ko. Malayo ang agwat nito kumpara sa dating opisina ni James kung saan ay napuntahan ko dati noon. Para itong hangin na hindi ko pinansin kahit pa tumayo ito at kumuha ng juice sa fridge sa sulok ng opisina nito at tumabi sa amin. Daddy, I don't like this one. Sabi ng anak ko nang ilapag ng amang inumin na hindi ko alam kung anong flavor. What do you want, baby? Maningning ang mga mata na tanong nito sa anak ko. Kung titingnan akala mo naman ay mahal na mahal niya si Bianca. Masyado lang talaga siyang magaling magpakita ng concern dahil kahapon lang niya natagpuan ang anak pero daig pa niya ang naging tatay siya nito mula maliit pa ito. Mom, huwag ka na magtampo kay Daddy, okay? Isang tango at tipid ng ngiti lang ang sinagot ko sabay haplos sa pisngi nito. Really, Mom? Sige nga kung hindi ka nagalit, kiss mo na si Daddy para bati na kayo. Sabi ng anak ko dahilan para mabilaukan ako ng sariling laway ko. Mom! Tawag ng anak ko sa atensyon ko matapos makita marahil na natulala ako. It seems na you still mad at him. Nakasimangot na sabi pa ng anak ko. Nagkukot-kot ang kalooban ko. Ako pa ngayon ang nalagay sa alanganing sitwasyon gayong hindi naman ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Padabog na umusog ako palapit sa kanila sa sofa na kinauupan namin at inilapit ko ang labi ko sa pisngi ni James pero hindi lumapat sa balat nito dahil agad na lumayo ako at hindi sang-ayon ng gwardiya sa pagitan namin na pinanonood ang ginawa ko. Hindi naman ganyan ang kiss eh. Reklamo pa nito. Bianca. Nagbabanta ang tinig at tingin na sabi ko sa anak ko. It's okay anak. Hindi galit si Mommy. Right Bella? Nakangiti na sabat ni James sa usapan namin ng anak namin. She's mad. I know her very well.
Hindi patatalo na sagot ng anak ko. Malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko bago mabilis na lumapit ang mukha ko sa tatay nito. Mabilis na patak ng halik sa pisngi nito ang ginawa ko pero dahil lumingon ito ay sa labi niya lumapat ang labi ko. Bagay na hindi ko inaasahan kaya nanigas ako sa kinuupan ko matapos mabilis na umikot ang braso nito at naabot ang bato ko. Palakpak ng masayang anak ko ang narinig ko mula sa malalim na halika na pinagsaluhan namin ng tatay nito. Namumula at nag-iinit na mukha na ibinaling ko sa anak ko ang paningin ko dahil hindi ko alam kung ano ang tamang gagawin sa mga oras na ito. Yay! Bati na ulit kayo! Sabi ng anak ko na hindi maitatanggi ang saya na nararamdaman niya sa mga oras na ito. Bitiwan mo nga ako! Utos ko sa lalaking mahigpit na yakap ako at nakasiksik sa balikat nito ang mukha ko. Nang hindi nito ginawang iniuutos ko ay kinagat ko ito pero imbes bitawan ako ay natawa ito. Ano nakakatawa? Mataray na tanong ko. Hindi ka pa rin kasi nagbabago, Bella. Gustong gusto mo pa rin na kinakagat ako. Nakakaloko na sabi nito. Dad, where's your phone? Tanong ni Bianca sa ama kaya hindi ako nakasagot sa dapat sana ay sasabihin ko. Mabuti na dinukot dito sa bulsa ang cellphone kaya lumuwag ang kapit sa katawan ko kaya nakalayo ako dito. Look mom, ang sweet niyo di daddy kanina oh. Sabi ni Bianca na ipinakita sa akin ang cellphone na hawak nito. Curious na inabot ko ito at nanlalaki ang mga mata na umawang ang labi ko matapos makita na tulog ako at nakaunan sa braso ng walang hiyang si James kagabi. Katabi ito sa ibabaw ng kama ko. Walang hiya ka? Natulog kang katabi ko? Nanlalaka ang mga mata at galit na tanong ko dito. Yes, mom. Nakita ko kayo magkatabing matulog nang pumasok ako sa room mo. Madaldal na sagot ng anak ko. Ano pang ginawa mo? Nag-aakusa na tanong ko. Gumawa lang naman tayo ng bata. Nakakaloko na sagot nito. What? Gumawa kayo ng baby brother ko? Sabay kaming napatingin sa masayang anak ko na pumapalakpak pa sa harap ko. Anak, hindi ganoon. Hindi maganda o gaga na paliwanag ko pero ang buwisit na tatay ng anak ko'y humirit pa. Yes anak, gagawa kami ng mommy mo ng maraming baby sister and brother mo. Ilan bang gusto mo? Gigil na sinuko ko sa tagiliran ito pero nakakainis na. Ininda lamang nito ang ginawa ko at tuloy lamang ng kasinungalingan na pinagsasasabi sa anak ko. Tara na anak, kumain muna tayo para makauwi na tayo ng maaga at makapagpahinga kayo ng mommy mo. Saan gustong kumain? Tanong ni James sa anak pero sa akin nakatingin na akala mo'y ipinaparamdam niya na ako ang gusto niyang kainin. Wisit siya. Makikita niya kapag kami na lang ulit na dalawa. Masyado naman niyang inaabuso ang pagkakataon na ito para umarte na akala mo'y walang away na namamagitan sa aming dalawa. Ang sarap pala kumain doon, Daddy. Sabi ni Bianca sa ama habang pauwi kami. Heto at sasakyan ni James kami sumakay at iniwan ko sa mga tauhan ko ang kotse ko dahil hindi na humiwalay si Bianca sa ama simula kanina. Kakain ulit tayo doon anytime na gusto mo. Nakangiti na sagot ni James. Hinayaan ko lang na mag-usap ang dalawa at nanatili akong tahimik habang tila di nauubusan ng topic na pag-uusapan ang mag-ama. Mom, are you okay? Tanong ni Bianca sa tabi ko. Yeah, inaantok lang ako anak. Dahilan ko dahil nakapikit ako na nakasandal sa backrest. Ayoko magmulat ng mga mata dahil mayat maya na lang kung sulyapan ako ni James sa rearview mirror habang nagmamaneho ito bagay na kinaiinisan ko. After you take a bath, matulog ka na Bianca. Sabi ko sa anak ko nang makarating kami sa bahay ko. Ikaw naman umuwi ka na sa inyo. Gabi na nandito ka pa. Utos ko sa ama nito bago tinalikuran. But mom, dito matutulog si daddy? Reklamo ni Bianca pero hindi ko sinagot at nagkunwari na hindi ko narinig ang sinabi ng anak ko. Pumasok ako sa silid ko para maligo dahil kung saan ako napunta, kasunod ang 2 taong ayaw na yatang maghiwalay pa. Minabuti kong bumalik sa opisina ko at tapusin ang ilan sa mga trabahong naiwan ko kaya naman madaling araw na nang matapos ako. Mabuti naman natapos ka na sa wakas. Madaling araw na'y nagtatrabaho ka pa rin. Sabi ng tinig na alam kong sigurado ako kung sino. Hindi nga ako nagkamali dahil hindi multo ang nagsalita sa mga oras na ito. Nakasandal sa dingding si James habang hinihintay pala ako matapos na akala mo ay personal security ko dito sa opisina ko. Hindi ko alam kung kailan pa siya pumasok dito dahil wala naman akong napansin na kasama ko pala siya simula kanina pa. Bakit nandito ka na naman? Personal na opisina ko ito at hindi ka alaw dito. Walang emosyon na tanong ko.
Bella, pwede ba tayo mag-usap ngayon? Kahit saglit lang? May hinahon na tanong nito. Para saan? Inaantok na ako. Kung may sasabihin kay bilisan mo na. Gusto ko nang matulog. Hindi ito nagsalita matapos marinig ang sinabi ko kaya nilingon ko ito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito at umakbang palapit sa akin. It's about Bianca. About us. Nalukot ang mukha ko na inikutan ko lamang siya ng mga mata. As usual, akala mo naman ay ulirang ama siya at hindi ako iniwan na mag-isa sa harap ng maraming tao at magmukhang tanga dahil hindi niya ako sinipot noon sa kasal ko. Sabihin mo na agad na matapos na. Walang pakialam na utos ko dito. Pwede ba nating ayusin ang lahat sa pagitan natin, Bella? Magsimula ulit tayo para sa anak natin. Kailangan tayo ni Bianca. Napailing ako at kuyumang kamao na humakbang para sana talikuran ko ito. Wala akong balak na makinig sa drama niya at sa bagong kasinungalingan na gawa-gawa niya para sa huli ay sasaktan na naman ako. Si Bianca lang may kailangan sa iyo at hindi ako. Kung gusto mong dalawin ang anak ko, anytime, dito sa loob ng bahay ko ay ayos lang. Walang pipigil sa iyo, pero huwag kang umasa na ayos lang ako at normal sa atin ang lahat. Hindi ito kumibo pero kita ko kung paanong nag-reflect sa mukha nito ang hindi maipaliwanag na emosyon dahil heto siya, akala mo ay inapi ko at tila siya ang kaawa-awa sa harap ko. Look, Bella, I'm so sorry kung nasaktan kita dahil hindi ako nakarating sa kasal natin noon. I was so drunk na halos naubos ko ng alak sa paligid ko. Nasaktan ako masyado knowing na last minute ikakasal ako sa babaeng mahal ko pero anak ka pala ng taong dahilan ng pagkamatay ng daddy ko. Malungkot na paliwanag nito. Masyado na mahaba 5 taon para sa paliwanag mo. Hindi ko na kailangan yan ngayon. You see, maayos ang buhay ko nang wala ka at ginulo mo ang lahat ng dahil bigla ka nagpakita. Matigas na sagot ko. Inaamin ko nagkamali ako, Bella, pero yun ay dahil nasaktan din ako. I'm sorry. Nakayukong sabi nito. Hindi ko alam kung bakit biglang bumuhos ang luha sa mga mata ko. I shouldn't be affected like this dahil in the first place, gaya nga nasabi ko'y masyadong matagal ang panahon na nakalipas. Hindi ako dapat na ganito. Ayoko nang bumalik sa dating mahina na ako. Kayo mang kamao na pilit na nilabanan ko ang emosyon ko na tumayo ng tuwid sa harap nito. I love you, Bella. Walang nabago doon. Kumabog bigla ng malakas ang dibdib ko, pero ayoko na magpatalo sa bugso ng damdamin na alam kong ikapapahama ko sa huli. Nasaktan na ako at natuto na ako. Hindi na kita mahal at kahit kailan, hindi na kita mamahalin. Matigas na sagot ko. Humakbang ako kahit na mabigat ang mga paa ko. Mabuti na lumayo ako sa kanya dahil nagiging mahina ang depensa ko basta nasa paligid ko siya. Dahil ba sa tingin mo ay ako ang sala rin sa pagkamatay ng mga magulang mo kaya mo ako ipinakulong, Bella? Bigla'y tanong nito matapos hawakan ng braso ko kaya natigil ako. Matigas ang ekspresyon ng mukha na lumingon ako. Ako pa ngayon ang susumbatan niya gayong siya itong malaki ang kasalanan sa akin. Bitiwan mo ako! Mariin na bulyaw ko dito. Ang kapal na mukha niyang tanungin ako ng ganito gayong sa amin dalawa siya itong may ginawang kasalanan sa akin. Kung nakamamatay lamang ang masamang tingin sa paligid ay baka bumulagta na siya sa mga oras na ito. No, Bella. Deserve ko rin naman na malaman ng totoo. Nakulong ako sa loob ng halos 1 taon sa kasalanang hindi ko ginawa. Kung sasabihin mo na ginawa mo iyon bilang gante dahil sa hindi kita sinapot sa kasal natin, maintindihan ko. Pero hindi ako kriminal na pumatay sa mga magulang mo. Seryoso na sabi nito. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi nito. Hindi ako magsasawa na paulit-ulit siyang sampalin hanggang sa maalog ang utak niya at baka kapag nangyari iyon ay makalimutan niya ulit kami ni Bianca nang magkaroon ulit ng katahimikan ang buhay ko. Don't you dare! Huwag ka magkakamali na akusahan ako dahil sa ating dalawa. Ikaw itong walang hiyat manloloko. Naiiling at nagingit-ngit na bulyaw ko dito. You planned everything! Lumapit ka sa akin para papaniwalain akong mabuti kang tao habang isinasakatuparan mo ang balak mong paghihigante laban sa akin. Nagagalaiti na sabi ko. Walang ganoon, Bella. Kahit minsan hindi ko inisip iyon lalo na't ilang oras bago ang kasal dapat natin ko lang nalaman ang ugnayan mo sa taong hinahanap ko. Mahinahon na sabi nito. Stop lying! Sagot ko sabay punas ng tumulong luha sa pisngi gamit ang isang malayang palad ko. Alam ko na nasaktan kita ng husto but believe me, Bella. Mahal na mahal kita. Lalong tumulo ang luha sa mga mata ko. Pakiramdam ko'y pinaglalaruan na naman niya ako.
Ang sakit eh. Kung mahal niya ako, bakit sinaktan niya ako ng sobra-sobra na halos wala nang natira sa pagkatao ko? Hindi na kita kayang paniwalaan kahit na kailan. Simula ngayon, kakausapin mo lang ako kung may kinalaman o tungkol sa anak ko. Patapos sabihin iyon ay hinata ko ang braso ko at mabilis na tinalikuran ito. Hindi ko kayang makinig sa kanya dahil sa tuwing gagawin ko ito ay tila kailan lang nangyari at lahat ay nananariwa ang matinding sakit na nararamdaman ko. Walang sino man ang nakauunawa sa kung anong epekto sa akin ang lahat ng ito dahil hindi nila naranasan ang matinding sakit na pinagdaanan ko. Sa silid ko ako humantong. Pakiramdam ko bigla ay nagbago na naman ang takbo ng buhay ko at tila ba bumabalik na naman ako sa dating ako. Kahit halos wala akong tulog ay maaga akong umalis para pumunta sa safe house ko. Mahigpit ang bilin ko na huwag lalabas ng bahay si Bianca nang hindi ako kasama. Maagang meeting ko ngayon sa mga investors na target ko. Mabuti na ang maging abala ko dahil mababaliw lamang ako kung mananatili ako sa bahay ko. Good morning, gentlemen. Formal na bati ko sa lahat nang pumasok ako. Good morning, Miss Romualdez. Halos sabay-sabay na bati sa akin ng mga ito. I'm glad seeing you all at this early morning. Panimula ko sa kainilatag sa mga ito ang plano maging ang blueprint ng bagong building na ipinapatayo ko ngayon sa Makati. Isa itong high-rise building at nasa baba ay shopping mall at sa taas ay high-class residential units. Sa kabila naman ay mga business and office established. Ms. Romualdez, maganda ang business proposal mo, but I don't like the idea na mag-invest ako without assurances. Sabi ni Mr. C, isa sa mga may malaking investment na ini-offer sa akin. What type of assurance do you want, Mr. C? Formal at walang kangiti-ngiti na tanong ko. Oh, easy. I'm willing to invest kahit kaano kalaki sa negosyo mo, even it costs of hundreds of millions. But I want an assurance. Marry my son and consider this offer sealed. Sabi ng tuso at gahaman na matandang kaharap ko. Tanasan ko ito ng kilay at nginisian na ikinalunok nito. Mr. C, sa tingin ko'y nagkakamali ka ng taong gusto mong pagbentahan dyan sa anak mong mukhang galunggong. Sagot ko. Kita ko kung paanong nabura ang ngiti sa labi nito dahil sa sinabi ko. Hindi ako nakikipag-deal kahit na kanino lalo na kung may kaugnayan nito sa personal na buhay ko. Hindi ako cheap at lalong hindi naghihirap para patulan ang anak mo. Kung hindi ko pa alam, merge ng kumpanya natin ang habol mo. But I'm not interested with it. Now leave. Walang kangiti-ngiti na sagot ko. Get out! Bulyaw ko. Such a rude behavior, Miss Romualdez. Hindi mo kilala kung sino binabangga mo. Tiimbagang nasabi nito. Naningkit ang mga mata na tumayo ako at lumapit sa taong tingin sa akin ay palamuti sa opisina ko. What do you think of me, Mr. C? Nakataas ang kilay na tanong ko. Babae ka at hindi mo kayang pamunuan ng ganito kalaking negosyo. Mayaman ka, yes. Dahil namana mo sa magulang mo pero wala kang buwang sa ganitong negosyo. So how you gonna handle the big project and investment like this? Nanunuyan na tanong nito. So, this is your actual reason, huh? Gusto mo makipag-tie up sa kumpanya ko so that's why you offered me the investment as a front to get it, right, Mr. C? Walang emosyon na tanong ko. Exactly. You need my help, Mr. Romualdez. Porsigid at confident na tanong nito. Ikaw ang utak ng lahat. Bakit hindi ikaw magpakasal sa akin? Kita ko na lahat ng kasama namin dito sa silid ay nagulat sa statement ko pero walang kahit na isa ang nakapagsalita dahil sa tension sa paligid ko. Why not? Such a great suggestion, Miss Romualdez. Nakangiti at tila nagbubunyi agad na sagot nito. Hindi nito inaasahan ang naging kilos ng mga kamay ko nang pumunta ako sa likuran nito at mabilis na hinawakan ang ulo ng mag-ama sa kaubod lakas na pinag-umpog ang mga ito na naging dahilan para makarinig ako ng malakas na singhapan pero wala akong pakialam. Hindi pa nakakabawi ang mga ito habang hawak ang ulo at nagdurugo ang ilong at nguso dahil sabay ko ring pinag-umpog sa mesa ang mga mukha ng mga ito na mabilis na ginamitan ng kamao ko ang batok ng gahama na mag-amang hawak ko ang mga buhay sa mga oras na ito. Lupaypay at walang malay na bumagsak ang mga ito sa upuan habang ako'y kibit-balikat at tila walang nangyari na naglakad pabalik sa upuan ko. Any suggestions? Same as offer ni Mr. C. Gentlemen? Tanong ko sa ilang businessmen sa harap ko. No, Mr. Romualdez.
Halos magkakasabay na sagot na narinig ko bago pinindot ang intercom at inutusan mga tauhan ko na itapon ang mag-amang gahaman sa labas ng building ko at huwag hayaang makatapak kahit na kailan sa lugar na pag-aari ko. Naging maayos ang kinalabasan ng meeting ko with the investors. As expected, nakuha ko ang deal at heto, satisfied na naglalakad ako papunta sa parking. Missy, may tawag po kayo. Sabi ng right hand ko sabay abot sa akin ng cellphone. From who? Seryoso na tanong ko dahil wala naman akong inaasahan na tatawag sa akin. Sa daddy po ni Miss Bianca. Bakit daw? Sa lubong ang kilay na tanong ko. Ipapaalam daw po niya na sumama si Miss Bianca sa kanya. Agad na kinuha ko ang cellphone sa kamay nito at sinagot ang tawag. Nasaan kayo? Tipid na tanong ko. Dito sa bahay, Bella. Umuwi ako para magbihis pero ayaw magpaiwan Bianca. Nauna pa siyang sumakay sa sasakyan ko. I'm coming. Susunduin ko si Bianca dyan. Agad na sabat ko at hindi ko na hinintay ang sagot nito na mabilis na pinutol ang tawag. Hindi ko inaasahan na muli ay tatapak ako sa bahay na sinumpa kong hindi na muling babalikan. Dahil kasama ito sa masakit na alaala na pilit kong tinatakasan. Iba talaga kapag naging isang ina ka na dahil lahat ay gagawin ko ngayon para lamang kay Bianca. Nanginginig ang kamay na kumatok ako hanggang sa buksan ito at iluwa ang taong sadya ko. Nasaan ang anak ko? Tanong ko agad kay James na hindi nag-abala na pumasok pa. Hindi kasi maganda sa paningin ko ang itsura nito lalo na at bagong ligo lang pala at tumutulo pa ang basang buhok. Nasa loob natutulog. Halika, pasok ka. Inirapan ko lang ito saka humakbang. Hindi ko siya sinagot at tuloy-tuloy lang na pumasok. Kung bakit ba naman kasi hanggang ngayon hindi pa rin ito nagbabago at basta nalaman lumabas nang hindi muna nagbibihis ng maayos. Iginala ko ang mga mata sa loob dahil lihim na nagtatanong ang isipan ko kung bakit wala ako nakitang bakas ni Bianca dito. Gayon dapat ay may anak na sila ngayon kung sakaling nagkatuluyan sila noon. Halika. Sabi nito nang buksan ang pintuan ng silid na kulang na lang ay sunugin ko nang naabutan ko sila ni Bianca dito na natutulog ng magkatabi at hubad pa. Out of curiosity ay walang kibo na pumasok ako. To my surprise, wala nga ako nakitang bakas ni Bianca sa silid na ito na tanging ang anak ko lamang ang kumuha ng atensyon ko habang mahimbing na natutulog. Masaya ako na makitang nandito kayong dalawa kasama ko sa silid ko ngayon. Akala ko hindi na mangyayari ito. Narinig ko sabi ni James nang maupo ako sa gilid ng kama habang inaayos ang magulong buhok ni Bianca. Namiss kita sobra. Heto na naman ako. Bigla na namang pumitlag ang puso ko at kumabog ng malakas na tanging siya lamang ang may kakayahan na gawin ito sa akin. Paano mo ko mamimiss kung nasa tabi mo naman si Maria mo? Inis na tanong ko. Hindi na kasi ako nakapagpigil dahil baliktarin man ang mundo. Alam ko naman ang ugnayan ng dalawang magkasabwat na ito. Nagsaselos ka pa rin ba kay Maria hanggang ngayon? Sa lubong ang kilay na nilingon ko sa James. Anong akala niya sa sarili niya? Ang gwapo niya para ganun ang isipin niya. Hindi ako nagsaselos. Huwag mong baguhin ang usapan dahil alam ko ugnayan yung dalawa. Malinaw na nakita ko kung paano ko kayo inabutan ng hubot-tuba dito sa loob ng silid na ito at natutulog na magkatabi. Isa pa nga pala, sinabi din ni Maria ang ugnayan ninyong dalawa at lalo na ang mga plano mo kaya huwag kang umasta na akala mo'y apektado ka sa nangyari. Tuloy-tuloy na sabi ko. Tuluyan ang kumawala sa akin ang pagtitimpi kaya nasabi ko ang lahat. Ngayon, at wala akong pakialam kung ano mang isipin niya. Kaya pala may bukol ako dahil galit na galit ka noon at binato mo ako ng sapatos mo. Nakangiti na sagot nito. Anong nakakatawa? Pikon na tanong ko. Wala. Ang cute mong magalit. Inabot ako ng 5 taon para mahanap ka tapos may bonus pa tayo na Bianca. As if naman hinanap mo nga ako. Isa pa may Maria ka na nakalandian, kaya huwag mong bilugin ang ulo ko. Inis na sagot ko sabay tayo pero nahagip ni James ang bewang ko at niyakap ako ng mahigpit. Kapag narinig ka ni Mario, baka bugbugin ako noon. Bulong nito habang yakap ako ng mahigpit. Ano naman kinalaman ni Mario dito? Maang na tanong ko. Siyempre, siya ang asawa ni Maria. Seryoso pa naman yun, sige ka. Nagulat ako sa narinig ko. All along akala ko mag-asawa na sila at may anak na pero paanong si Mario pala ang kalandian ni Maria? Walang hiya ka, tinikman mo lang pala si Maria. Gigil na sabi ko sabay kurot sa tagiliran nito pero tinawanan lang ako. Aray, hindi Kahit kailan walang nangyari sa amin ni Maria. Ginalit ka lang niya noon para makaganti sa iyo kasi pinagbabandaan mo daw siya. Paliwanag nito.
Bagay nga kayo ni Maria, pareho kayong sinungalin. Gigil na singhal ko. Mom? Tinig ni Bianca ang pumigil sa sana ay gagawin ko sa tatay nito. You're here. Inaantok na sagot nito. Mabuti nalat nagising ang anak ko dahil nakalayo ako kay James na akala mo ay ayos na ang lahat sa pagitan namin kung makayakap sa akin. I'm so sleepy, Mom. Nilapitan ko ang anak ko at niyakap katabi nito. Ganito talaga si Bianca. Kung matulog minsan, kaya kahit malaki na ito ay may pagkakataon na katabi ko itong matulog. Pinandilatan ko si James nang makitang kinuhanan kami ng larawan ng anak ko. Hindi ko alam kung ano na naman ang pakulo nito at may ganito pa siyang drama. Lumayo ka nga. Piksi ko nang mahiga rin ito sa tabi ko sabay yakap na naman sa akin. Shh! Magigising ang anak natin. Bulong ni James na lalong humigpit pa ang nakapulupot na braso sa bewang ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Alam ko kung bakit napuyat si Bianca dahil ayon sa yaya nito ay panay daw ang kwentuhan ng dalawa.